nanlaban na narrative ay hindi totoo. Si Pangulong Duterte na rin mismo nagsabi, kung walang baril, di maglagay kayo ng baril. Gumugulong din naman yung hustisya dun sa mga medyo may kaya. Nung dumating si dating Pangulong Duterte sa ICC, anong naramdaman mo? Siyempre tuwa. Magandang hapon, sir. Sir Carlos. Si Sir Carlos pala ay dati ring journalist. Yes. Anong outfit mo noon, sir? So, ang main outfit ko nung before ako nag-human rights advocate at saka is the New York Times. So, 10 taon ako doon. At before that, maraming mga media dito sa Maynila at saka sa Mindanao. Taga Mindanao kasi ako eh. So, nag-Manila Times ako, Philippine Post, nag-inquire ng konti. So, mga paiba-iba. Gaano katagal to na naging journalist ka? So, that started 1992 yeah. 1992. Up to 2012. Yun ang So, ano ko. Medyo a decade? Oo. Isang dekada ka naging journalist? More than pa, 20-something pa. Okay. 20 years. Tapos, pero galing ako, Mindanao kasi ako dati, provincial journalist, kumbaga ako dati. Ang beat mo ay? Wala akong particular na beat when I was freelancing, mostly freelancing. Kasi kung ano na yung gusto kong isulat, yun ang isusulat ko. Pero nung sa New York Times ako, usually politics, current events, yun, kadalasan human rights. Doon ako actually nahasa ng medyo human rights reporting nung nasa New York Times ako. Kasi at that time, medyo napakarami ng human rights issues sa Pilipinas. Late 2011, medyo tinamaan ang New York Times at the time ng crisis sa US. So medyo hirap ng konti. Tapos noong 2012, inalokan ako na magtrabaho sa Human Rights Watch na researcher. So, doon na nagsimula yung karera mo sa Human Rights Watch. So, kinuha nila ako basically because of my body of work on human rights reporting. So, yun, ang nila na parang they figured na baka okay din itong gawing researcher on human rights. Specific. Not a lot of specific human rights issues. Like extrajudicial killings, torture, disappearances, the usual natin dito sa Pilipinas ng mga human rights issues. Hindi ka ba nahirapan ng transition mo? Actually, mas mahirap siya kasi nung journalist ako, alam naman natin maraming kaibigan natin na journalist na gano'n na parang okay, papasok ka doon, kuha ka ng datos, isulat mo, the end. Wala ka nang papansinin, wala ka nang gagawin iba unless may follow-up, di ba? Ito ngayon, ganun din, mag-research ka, interview, susulatin mo, pero hindi nagtatapos doon ang trabaho. Kailangan mo bang gamitin yung sinulat mo para hikayatin yung gobyerno, hikayatin yung mga international actors or agencies na, uy, ito ang nangyayari sa Pilipinas. Tulungan nyo naman kaming tigilan to. Kasi may mga paglabag sa karapatang pantao. So may advocacy part kasi. So medyo mas mahirap. Kaso, mas mahirap siya, pero mas fulfilling, alam mo yun. Kasi, I'm sure naging sa journalism mo you get the feeling na parang minsan kulang, alam mo yun? Totoo. Kasi parang okay, na-expose ko na itong ganito, pero sandali, hanggang doon na lang ba yun? Yun ang feeling ko ng mag-human rights ako. Gustong makilala ng tao at malaman ng tao, ano ba ang Human Rights Watch? Okay. At ano ba ang silbi nito sa lipunan? Hindi lamang sa Pilipinas kasi as per my research, halos sa buong mundo pala ay merong Human Rights Watch. So anong silbi nito sa lipunan, sir? So, ang Human Rights Watch ay, this was founded in the 70s. Dati Helsinki Watch ang tawag dito because of the Europe na mga problems ng human rights doon. Pero basically, ngayon, based ito sa New York, but it has presence in over 190, almost 200 countries around the world. Sa Pilipinas, ako lang yun. Ang mandato nito ay human rights tsaka international humanitarian law. So, dalawang magkaibang kasi yan eh. Ang silbi, tanong mo, ano ang silbi ng Human Rights Watch sa lipunan natin? Basically watchdog kami on human rights, as the name implies. Although merong mga domestic human rights mechanisms naman sa Pilipinas, halimbawa, katulad ng Commission on Human Rights, may mga pangangailangan kasi minsan na kailangan din ng international pressure, international action. Doon kami pumapasok. Tsaka, they have the resources to do in-depth investigative work. So in our case, alam mo yun, ginagastosan namin yung mag-research ng mga human
human rights violations Okay. para gawin niyang advocacy. Sinong gumagastos? May mga ano kami. So, May funding din? may funding. Okay. Wala kaming funding from government. So all of our funding comes from private donors. Okay. States sa Europe. Pilipinas wala pa. Ayaw magbigay ng mga Pilipino eh. So ganun. Tsaka ibang mga funding, mga donor agencies like George Soros, Open Society Foundations, mga ganun. Kaya lagi kami inaakusahan na Soros Pero yun pero hindi kami ng funding ng government. Kaya nung nangyari itong freeze ng funding sa US ni Trump, hindi kami apektado diyan. Yun, ang ginagamit namin yung mga resources namin to investigate and expose human rights violations. And then we publish reports, statements, press releases, policy briefings, and everything. And then we present this to kung sino yung kinauukulan. So in the case of specific human rights violations, for instance, extrajudicial killings, ang una naming target dyan for advocacy ay gobyerno. So nakikipag-meeting kami sa AFP, sa PNP, at other CHR and other government agencies. At sinasabi naman sila, ito yung mga ganun, ang mga nakita namin, na-investiga namin. And often naman, yung mga findings namin ay kinukuha naman nila. So nagiging papel namin in all of this is that nagbibigay kami ng documented cases sa government to let them know that this is happening. Siyempre, hindi naman palagi tinatanggap ng gobyerno kasi in the case of the Duterte administration talagang kami yung pinagmumura at Nung time niya. Oo. So mahirap din. So ang ano namin doon is Teka, gusto ko malaman, nahihirapan kayo kamo, mahirap din, di ba? Like nung panahon ni dating Pangulong Digong, nahihirapan ng human rights kasi sabi mo nga pinagmumura kayo. So ano ang resistance sa baba kapag kayo nag-i-investigate? At paano nyo nagagawa yung tungkulin ninyo kung ganun pala kahirap? Alam mo, Benji, minsan naisip natin na mga tao takot pag may katulad ni Duterte na laging nagmumura or threaten sila. Pero pag yung mga tao kasi ay nabiktima ng mga paglabag sa karapatan pantao, magsasalita yan eh. So konting gapang lang gagawin mo dyan, konting pasensya. Yung panahon ng drug war, sasabihin ko sa iyo, ang hirap-hirap kumuha ng mag-interview ng mga biktima. Hindi dahil ayaw ng mga biktimang sabihin yung mga nangyari sa kanila. Kundi, security. natatakot sila. Hindi lang sila, pati kami. Okay. Kasi nung panahon ng Tokhang, kahit saan community ka magpunta, hindi ka naman basta-basta pwede pumasok doon at magtatatanong eh. Kasi maraming mga tao doon, may mga barangay, maraming mga tanod, mga asset. Iyari ka. Bakit may nangyari na ba na threaten ang inyong security? Ay, yung iba hindi ako particularly. Pero may mga ibang NGO, may mga ibang mga partner NGOs kami na lubog sa komunidad na talagang takot for their security. Pero ikaw lumulubog din sa community. Pero bago kami ako particularly kasi medyo maano yung security protocols namin eh. Bago ako pumasok diyan, ano yan, dapat sigurado na hindi ka mapapahamak diyan. Tsaka may mga ginagawa kami paraan kung paano maprotektahan yung sarili namin. Yan ang beauty ng isang international NGO katulad namin kasi we have resources to do that. Yung other local NGOs wala. Kaya sila ang napapahamak actually. Kaya anong panahon ni Digong tsaka even before that, maraming mga human rights defenders ang pinapatay, binabaril, lalo na yung mga nire-red tag. Ang hirap na. Ako nire-red tag na ako, pero hindi pa ako binagbantaan talaga na, ikaw paglabas mo ng bahay mo, yari ka. Wala. Yung iba, may ganun. Sa pagkakaalala mo, sir, ano ang pinakamalaking project na ginawa mo under nung panahon ni dating Pangulong Digong? Ano yung pinaka-significant na sabihin natin case study? Or, case study nung panahon na yon na ikaw mismo ang nakadiskubre? Well, yung pinakamalaking report namin, isa sa mga naunang report ito on the drug war, published in 2017, yung report na tawag dito, about the drug war killings. Hindi lang naman ako yun kasi marami kami. In fact, nagpadala pa ang Human Rights Watch ng emergency team, tawag namin doon. Okay. I don't know, sa Netflix, hindi ko napanood yung E-Team. Okay. Tingnan yun sa Netflix doon. Yun yung emergency team namin. Kayo yun? Oo, Human Rights Watch yun. So sila yung mga nagpunta dito at that time in 2016, 2017, kasagsagan ng patayan. Ako, pinrotektahan ako kasi taga dito ako eh. Pag umalis na yan sila, okay na sila. Ako, may iwan ako dito eh. So talagang medyo galawang grabe yung security. 2017,
lumabas yung report, License to Kill ang pamagat, makapal na libro yun. Yun, dinokumento namin lahat doon kung paano ginawa yung pagpatay, paano nagplantang evidence yung mga police, paano, yung talagang walang habas na violence. Yung sa akin lang, na kung ako lang talaga ang trumabaho at nakadiskubre, well, although may mga local partners namin, in 2014, may nilabas kaming report na about the Tagum Death Squad naman. Parang clone ng Davao Death Squad sa Tagum City. Halos magkatabi lang yun eh. Na tawag dito na inspired by the Davao Death Squad. Yun akong trumabaho noon. Medyo delikado din yun. Okay. So, yung mga ganung klaseng so meron pang ibang mga pagkakataon na nag-aano kami ng mga cases ng mga torture, Okay. mga NPA daw na tinorture, yung mga ganun. So, medyo delikado din. Ito po ay mga first-hand First-hand information, experiences. Yun ang methodology kasi namin is very, very specific. We have to get first-hand information. Even in the act of interviewing, hindi ka naman kailangan mo talagang one-on-one yan. Meron bang chance na may pagkakataon ba na maaaring itong imbestigahan mo ay sabihin natin na malayo sa katotohanan or na inililigaw kayo? Or nagsisinungaling. Nagsisinungaling? Pwede bang mangyari yun? Pwedeng mangyari yun. Paano nyo na... Nasaan sa methodology namin eh. Okay. Tsaka, sa methodology namin, unang-una, hindi ka pwedeng mag-interview ng grupo. Dapat kayong dalawa lang. Para walang impluensyahan, gano'n. Tsaka malalaman mo naman yan eh. Pag one-on-one lang tayo eh. Alam mo kung nagsasabi ng totoo ito o hindi. Kasi lalo na kung ang informasyon ay medyo sensitibo. I-verify namin yun with other sources. Okay. So the same style ng reporting na rigid, gano'n meron kami. Pero quite apart from that, sa research, so ganung mga methodology, pagdating sa vetting tsaka editing, hindi lang kami editing, may vetting. So sa atin kasi sa newsroom, vetting, editing, mga siguro 2-3 editor magtatrabaho ng sa amin, hindi. So apart from the usual editorial ng mga editors, merong mga vetting kami in terms of fact-checking tsaka legal. Okay. So mahihirapan talaga kung merong mga magsisinungaling, kung nakalusot man sa akin, hindi makalulusot sa iba. Kasi ganun yung proseso. So, tiwalang-tiwala kami sa proseso namin kasi ang hinahawakan namin is that yung mga ini-interview namin, dapat ina-assume namin na pag in-interview namin yan, dinokumento namin yan, pagdating sa korte, dapat magagamit yan. So, hindi ko naman sinasabing perfecto na siya. Kaya lang, so far, wala naman kaming naging issue. Tsaka tingin ko andun yung processes, tsaka yung na in place na para ma-prevent yung mga ganyang, halimbawa, imamanipula ka. At matiyak na reliable yung information na ibibigay ninyo. Tsaka meron ka namang as a researcher, as a reporter, meron ka namang malalaman mo naman pag nakikinig ka sa isang tao kung meron silang kinikilingang bias or merong alam mong may gusto nang i-push na line of narrative. Alam mo yun, malalaman mo yun eh. So nasa personal or professional ethic mo na yun ngayon Kung paano mo ikukumpirmahin yung tutuloy mo yung pagkukwentuhan or you shut it down right there. So ngayon nakita natin kung paano nyo ginagawa yung isang storya, kung paano nyo hinihimay-himay at sinasala yung mga impormasyon na nakakalat ninyo. Ang sunod kong tanong, saan nyo ginagamit itong mga information na ito? Pinapublish muna namin, siyempre, sa website or paper form or multimedia. Ang unang market niyan ay media. So we put it out sa media, press release, or we disseminate it to the usual media. Hindi lang Pilipinas, but internationally. Second, yung inaanohan namin yung is government. Meron din kasi, part of our methodology kasi is that lalo na pag ang assertion mo ng violations ay concerns government tapos medyo controversial, you need to get the side of government. Siyempre. At you need to write to them in advance. Write them specific questions and give them enough time to answer. Parang ganun ang nangyayari. So, pagkatapos namin ma-publish yan, we go to them and then, ito yung mga this is what we found out sa investigation namin. So, at every document namin, meron palaging recommendation section yan. Kasi hindi lang kami nag-i-expose. Nagsasabi din kami kung ano yung legal framework ninyo, ano yung na-violate ng government,
at ano yung dapat gawin ng government para ma-correct yung violation na yan. So it's, May tumatanggap bang gobyerno? well, not in the Philippines, pero sa Okay. ibang bansa, may mga gano'n naman. Lalo sa mga sa Europa, tumatanggap naman sila. So marami ng mga palisiya, international law and international human rights law na nabago dahil doon sa mga Binase doon sa mga findings. recommendations. Hindi lang kami gumagawa noon. Okay. So may ibang grupo din, international groups na gumagawa. Madalas kasi, kung isang napaka-importanteng human rights issue, halimbawa sa Pilipinas yung drug war, hindi lang naman Human Rights Watch ang gumagawa niya, Amnesty. At sangkaterbang other international NGOs sa Geneva. So sila mismo, minsan nga, pag mag-meeting kami dyan, marami kami. At pangkumbinsi sa mga international actors. So, yun, gobyerno. And then, we target also to give our reports to international actors like the UN, the EU, even diplomatic missions here and abroad. So, ganun ang namin, ganun ang kung saan namin ginagamit. And then, yun, na lang kami, and then we conduct meetings kung anong tingin nila. Tapos, well, of course, they can always ignore it, pero sabi nga namin, you ignore it at your own peril. Sabi nga, Nabasa ko ba ang Human Rights Watch dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? well, yung kung ano lang yung nilabas na warrant. Okay. Yung so Doon medyo sa warrant, detalyado na rin. kasama doon sa warrant yung inyong May mga references. reference. Okay. So, kasama kayo doon sa mga references. Hindi specific na mga kaso kasi I don't think ginagawa ng Office of the Prosecutor yan kasi sila mismo naman talaga yung nag-iimbestiga. Pero halimbawa, ni-refer nila yung reports namin on the drug war para siguro may pakita na inclusive din sila. At hindi lang Human Rights Watch naman ang andol, marami din naman. Anong in particular yung naging yung nakasama ginamit as reference ang Human Rights Watch doon sa warrant of arrest? Yung report namin na License to Kill sa drug war. So kasama yun doon, mga ilang mentions yata yun doon na reference. Andun siya. Pwede mo ba sa aking ibuod? Ano bang laman itong License to Kill na ito? So okay, itong License to Kill ay pinablish ito noong 2017 ng aming ng Human Rights Watch. Pero basically, dinokumento nito ang ilang dosenang kaso ng pagpatay ng panahon ng drug war. So kasama dito yung mga incidents na malinaw na mga walang warrant, na mukhang nagplant ng mga ebidensya, ng mga baril, alam mo yun, tsaka kung ano yung impact nito sa mga pamilya, ng mga biktima, tsaka syempre kung yung conduct itself ng raid na talagang walang habas. So ito yung mga na-dokumento. Maraming maraming kwento doon sa loob ng report na yun . At in-expose din doon yung lanlaban na narrative ay hindi totoo. Okay. So andun yun. Actually, isa yun sa mga key component ng report. Yung pinapabulaan niya na may lanlaban na nangyayari. Marami kayo na-interview na yung kwento ng laban. Marami doon. Sa dami ng na-interview ninyo, ilan doon ang nagsasabing, ilan doon yung nakita ninyo na masasabi ninyo na hindi naman totoo? Meron bang insidente na totoo naman pala? What do you mean? Hindi naman totoo yung nanlaban? Merong, hindi lahat ng mga finisher namin doon ay ganon yung sinasabi na hindi totoo yung nanlaban. Pero merong mga Majority. Merong Mas marami. Mas marami doon ang sabi na hindi totoo na nanlaban yan. Talagang pumasok na lang sila at then pinagbabaril. Habang pinakikinggan mo yung kwento nitong mga kaanak ng sinasabing nanlaban, anong nararamdaman? Anong umiikot sa isip mo, sir? Siyempre, ano ka talaga? Talagang namamangha ka sa brazenness ng itong mga kapulisan, ng mga otoridad at the time na ginagawa yung ganito na parang ang linaw-linaw yung mga kwento na hindi mo paniwalaan kasi marami sila. Tsaka sabi ko sa'yo kanina, pag may nagkukwento sa'yo ng kung ano nangyari, madidetect mo kung nagsisinungaling o hindi. Tsaka may mga physical evidence din naman. So, ang pumapasok sa isip ko noon, hindi na naman ako, obviously, ibang mga kasama ko rin, nagkukwentuhan kami, is that ganito ba
ganito ka brazen sila dahil they're encouraged to do that. At 'di ba, si Pangulong Duterte na rin mismo nagsabi, kung walang baril, di maglagay kayo ng baril. Para man yung ma-justify na yung violence, 'di ba? So it's all lahat ng 'yan, you take it into account. Yun ay nangyayari? Oh. Nangyari yan? Oh, meron kami isang picture na kinuha ng photographer na we were working with, na unang picture niya, yung bangkay, walang tawag dito, walang baril dun sa kamay niya. Okay. Tapos may pangalawang picture, the same meron ng baril. Ito ba'y nagkaso na ba ang pamilya dito? Gumugulong na ba ang hustisya rito sa palagay mo habang nakikipagkwentuhan kasi sa kanila ng panahon na yun? Magandang tanong yan, Benji, kasi laging tinatanong yan sa atin ngayon. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso locally? Bakit hindi kayo bakit hindi niyo kinasuhan si Digong or si Bato nung panahon na yon, di ba? Ang daling sabihin Actually, gumagana naman ang hustisya sa Pilipinas. Hindi lang sa mga klase ng taong to. Mga mahihirap. Paano? Pag mayaman ka, pag may upper middle class ka, may reklamo ka, nag-file ka ng sa you have the means para ipagulong yung kaso mo. Pag-hire ka ng attorney, pag ka ng korte, minsan nga baka magbigay ka pa para mga ganyan. So meron kang pamamaraan para makasik ng redress sa korte natin. Hindi naman nating sinasabing lahat sa gobyerno na to ay hindi gumagana ang hustisya. Sabi ko nga kanina, gumugulong din naman yung hustisya dun sa mga medyo may kaya, may privilege. I mean, masama pakinggan, I'm sure, pero that's just the reality. Kasi kung gumugulong yan, dati pa yan. Hindi pupunta ng ICC. Kami mismo, in fact, sa advocacy nga namin, unahin natin yung gobyerno. Kung ang gobyerno mo mismo hindi nakikinig sa'yo, minumura ka pa, at nire-red tag ka pa, paano yun? So, kaya ang naging resort is ICC ka talaga, pupunta. So, punta ka ng UN. O sa'yo, kwento ko, punta kaming UN. Ako nagpupunta akong Geneva during Human Rights Council sessions. Nung panahon ni Duterte, kahit andun na kami sa Geneva, napapadala pa yan ng mga tao para i-discredit yung mga human rights groups doon na nagre-reklamo. Diba? So, kung seryoso ka na gobyerno about accountability, ba't mo gagawin yun? So, talagang, from the very beginning, the odds are against the victims na. Kaya talagang, they decided, it's the ICC that's the most credible na puntahan. Ilan ba itong totoong biktima ng tokhang? Meron bang figures, sir? Medyo controversial ng konti yan, Kasi ang daming lumalabas kinabilang. May 5,000, 6,000, may 10,000, may 30,000. Okay. Hindi alam ng tao ngayon kung ano ba talagang paniniwalaan. Tulad nito, sorry, maputol lamang kita. Tulad nito, ilan lang ba ang nakasama doon sa arrest warrant ng 43 yata. 43, di ba? Usapan natin mamaya yan. Malayong-malayo sa bilang na naririnig natin dito sa labas sa Pilipinas. Ilan ba talaga ang... So, okay. Kailangan i-contextualize yung about the death toll ng drug war. Kaya walang death toll talaga na drug war kasi hindi nag-imbestiga ang gobyerno. Nobody knows kung ilan ba talaga. Kasi ang police, ang official figure nila mula 2016 hanggang nung umalis ang gobyerno ni Duterte is a little less than 7,000. Okay? Ang estimate ng ibang human rights groups dito na in-echo na rin naman ng UN Human Rights Council or ng Office of the High Commissioner for Human Rights ay mas mataas dyan. So as many as 30,000. Ano ang basis nila for saying that? Nag-extrapolate sila na, okay, on a daily basis, may ilan ang namatay. Okay. May pagkakataon nga, dosena ang pinatay sa isang gabi, all across the country, di ba? So, yun nila yan, kinuwenta nila yan. Actually, yung 30,000 na laging lumalabas, sabi nga nila, conservative pa nga yan . Okay? Kami sa Human Rights Watch, wala kaming specific na figure na tawag dito, na sinasite palagi. In fact, mas sinasite pa namin yung figure ng police na 6,256. Kasi documented. Kasi official. Official at kasi, figures. Okay, sabihin na natin 6,000. Ang dami pa rin nun. Diba? Hindi mo pwedeng i-ignore. Ang dami pa rin nun. Na-imbestiga ba itong 6,000 na to? May isang interview nga si Senator
our DFA pa yata at that time, si Cayetano, na inano siya isang Al Jazeera, do you now say that all of those 6,000 who died fought back? Sabi niya, yes! Sabi ni Cayetano, nakita ko yan eh. Okay. So yes daw. Kung talagang nalaban yun, nasaan yung mga baril na yun ginamit nila? Anong sabi? Wala. Walang nagtatanong niyan kay Cayetano at the time. Pero yan ang tinatanong namin. Nasaan yung 6,000 na baril na yan kung nanlaban? Or yung mga punyal? Or whatever. Wala. In fact, may lumabas pa nga sa Philippine Star at some point na nagsabing marami dun sa mga baril na na-recover ng sa patayan na yan, mga recycled. Paulit-ulit ng ginamit. So, bottom line, I think, is mahirap maglagay ng figure kasi walang nagdo-document ng figure. Ngayon, lately, merong isang project ang University of the Philippines na yung Dahas PH. So, they're tracking itong drug-related killings. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan. Pero hindi pa rin malinaw kung hanggang kasi nga walang investigation yung authorities. The only way you can determine kung ilan ang namatay is pag-investigate. Ang isa pang problema dito, this is probably something that the Marcos administration at some point should consider. Walang truth commission. Wala kang pwedeng puntahan para ikwento kung ano yung nangyari sa iyo or sa pamilya mo. Wala. Merong konti sa CHR pero limitado. May mga NGOs na gumagawa niyan tulad ng Rise Up, in UPL, pero limitado pa rin yan. So, kailangan talaga ng National Truth Commission, katulad ng ginawa nila sa South Africa ng panahon ng apartheid. Or many other countries na nagkaroon ng ganitong klaseng atrocity. So, yung Truth Commission, yung importante din. May narinig ko kanina on the way here na isang commentator, sabi niya, sinite niya yung example ng Argentina nung panahon ni Pinochet na nahirapan din sila na ilabas yung mga cases ng mga patayan tsaka mga disappearances doon. Pero nung nagsimula na sila magkaroon ng Truth Commission, doon pa lang naging concern yung taong bayan. Okay. Kasi narinig nila yung kwento ng mga tao. Diyan ka powerful. So ibig sabihin, itong 45, 43. Ito, balita pa tayo dyan. Ito yung 43 na ito, posible pang madagdagan ito? Posible pang madagdagan yan. Pero isa yan sa mga pinupuntirya ng mga DDS ito nga. Kasi sabi mo kanina, napakarami. Sa bilang na lang ng pulis, mga nasa 6,000. Probably, ang biktima nitong tokhang, nanlaban, etc. noong panahon ng drug war. Pero may mga lumalabas ngayon ng mga litrato na even yung mga hindi naman nakasama sa drug war, litrato ng mga biktima na hindi kasama, sinasama doon sa litrato. Kaya ang sinasabi ngayon ng mga kontra-gobyerno, sabi mo nga, mga DDS, na pinalalaki lang nila yung bilang. Bakit hindi natin ang tanong ko is, bakit hindi na lang natin pagsamasamahin itong 6,000 cases na ito? Well, I think it's practically impossible for the Office of the Prosecutor ng ICC to investigate every one of those cases. Okay. For one, ilan pa lang ang dumudulog sa kanila. Kasi nga takot or for one reason or another ayaw nila. Ang tingin namin, ang habol ng ICC dito, makakuha sila ng enough cases to illustrate the problem. And then, commence the investigation. Mabibigat ba yung kasong doon sa ICC? Keep in mind, meron 2 hitman doon na magti-testify. Okay. Hitman sa Davao Death. Kasi 2 component ng ICC case, diba? Yung Davao Death Squad killings, tsaka yung drug war. So may 2 hitman doon na nasa ICC na magte-testify. At tsaka may mga, siyempre, nakuha na rin sila mga testimony ng ilang dosenang cases. So, medyo misleading yung sinasabi nila, kung 30,000, bakit 43,000 lang? Yun nga ang problema Hindi mo pwedeng isahin lahat yan kasi nga may mga depekto dito sa atin on how to document all these things, takot ang mga tao and everything. But in the ICC's estimation, pwede na itong mga case na to para lang maipakita yung pattern on how they did it. Yun naman ang So hindi kailangan ng napakalaking bilang? Hindi kailangan. Para makita. Mapatunayan yung problema. Yun ang challenge nga ngayon sa gobyerno ni Pangulong Marcos is that kung hindi may imbestiga itong mga maraming cases na to, magpapatuloy itong ganito na hindi malinaw. So,
we know it's a big problem. It's a big issue na na-inherit ni Presidente Marcos, but it needs to be done. Sabi ko nga, kanina, nag-usap-usap kami mayroong mga low-hanging fruit na pwede kasing gawin yung administrasyon ni Marcos to make sure na itong mga pamilya ng biktima ng drug war ay mabigyan ng kahit man lang semblance of justice. Hindi lang ito ICC. May nagtanong nga sa akin, dapat ba si Bato, si Bongo, dalhin na rin sa ICC? Siyempre, prerogative ng ICC yan kung isusumon sila. Pero, I think at the end of the day, yung mga ibang mga sangkot dito, mga kapulisan, meron namang na-implicate na. Like yung sa Quadcom testimony, ang daming lumabas doon, di ba? Pwedeng yun ang tutukan ng gobyerno. I mean, no matter how they do it, but they kailangan merong gawing ipakita ang administrasyon ni Mr. Marcos na this is not going to be business as usual. Kasi siya na rin by his act alone of cooperating with the Interpol, he is signaling to the international community that the problem is so big. Diba? That it necessitated that cooperation with the Interpol. Pero marami po nananawagan ngayon, Sir Carlos, ang sabi nila, maawa naman tayo sa matanda, 80 anyos na, pinadala pa natin sa kulungan, sa ibang bansa, kasama mga banyaga, hindi naman natin kalahi. Nung dumating si dating Pangulong Duterte sa ICC, anong naramdaman mo? Naawa ka ba? Siyempre tuwa. Ako, bias na ako eh. Kasi alam ko kung gaano siya kasama na tao. Davao pa lang eh. Nung kinuha siya ng ICC, magsisinungaling ako kung hindi ko sasabing natuwa ako. Pero mas natuwa ako sa mga biktima ng drug war. Kasi ito na yung minimithi nila. Ito na yung talagang matagal na nilang pinaglalaban. May nakausap nga ako kahapon yung isang nanay na sa Davao pa ito. Hindi kasama yung case niya sa ICC. Pero siya yung unang-unang nanay na case na talaga na-imbestiga ko na nung tinulungan ko mag-expose itong Davao Death Squad yung 2000. Pangalan niya Clarita Alia. Nasa inquiry yata kahapon. Sa palagay mo, sir, yan, tinutukoy mo si Aling Clarita at 10 ng iba pang mga biktima nitong sinasabing drug war, makakamit ba nilang hustisya sa lalong madaling panahon? Gaano katagal? Actually, handa sila kahit gaano katagal eh. Kaya nabigla sila nung nahuli ng ICC kasi hindi nila inakala na ganito kabilis. So nung kinausap ko si Aling Clarita nung isang araw, kahapon pala, nag-iba yung ng tono ng niya, medyo parang masaya. Okay to si nanay ngayon. At pinaniwanag niya sa akin na siyempre masaya siya na yung Birdugo nahuli na. At sana magkaroon na ng hustisya. Tinanong ko siya kung, nay, paano yan? Medyo tatagal pa to wala akong pakialam. Basta na may nakuha na, nahuli na siya. Kung titingnan mo, marami sa mga biktima ng drug war, hindi na sila mas lumalayo pa ng pananaw eh. Hindi nila inaasam na si Duterte mabulok sa bilangguan after 30 years. Ang sa kanila ngayon, nagsimula na yung proseso. Tingin ko, parang sa marami sa kanila katulad ni Nanay Clarita, sapat na yun. Kasi for the longest time, sa Pilipinas, wala silang nakuhang ganyan. Yun ang hindi maintindihan ng mga sumusuporta kay Mr. Duterte. Naawa sila sa matanda. Tingin ko naman, kasi nga mga Pilipino, Kristiyano tayo, sige, maawa din naman tayo kung matanda na yan, ganyan. At ngayon, nag-ano pa na, mahina na siya. Although nung nasa Hong Kong siya, akala mo pwede pang tumambling, no? Pero kung pakikinggan nyo ang kwento nitong mga nanay na katulad ni Nanay Clarita, sila dapat yung kaawaan nyo eh. Wala naman nag-wish na napatayin yan si Digong si Duterte, or bitayin yan, or ano. Magkaroon lang ng hustisyang maayos na daloy ng hustisya. Kung sakali, sir, ito panghuli na lamang po ito. Kung sakali makakaharap muli itong mga taong ito, na dati mo na nakausap, at iba pang mga biktima ng drug war ng dating Pangulong Duterte, makakaharap mo sila ngayon kunyari. Anong masasabi mo sa kanila po pwede mong sabihin ngayon sa kanila? Tingin namin dito ay isa itong napakalaking oportunidad para sa hustisya na I think dapat nyo ring makita. Kasi for the longest time, nung 6 na taon ni Duterte at saka yung mga panahon pa ng Davao Death Squad, ilang dekada yon, puro dilim yung nakikita nyo sa pagdating sa hustisya sa Pilipinas. Pero ngayon, may nakikita na tayong parang liwanag ng konti. Wala pa tayo doon. Inaamin natin yun. Wala pa tayo doon. Pero
mas maigi na itong nangyari ngayon. This is probably, ito na yung pinaka-importante, pinakamahalagang good news ng human rights sa Pilipinas ever. Considering sa mga naranasan ninyo sa kamay ng drug war ni Duterte. So, we take stock on that one na palakasin natin loob, hikayatin yung ibang mga biktima na magsalita. Maraming salamat, sir. Mr. Carlos Conde ng Human Rights Watch. Thank you, sir. Thank you, Benji. Thank you.